Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapatid sa Pentecostals of Jordan, maging sa ating mga sumusubaybay sa programang My Morning Manna with Pastor OG. Magandang umaga rin po sa ating pong mga kababayan sa bansang Pilipinas. Magandang umaga po, tiis-tiis lang po, malapit na po ang eleksyon. Kaya wag pong mag-alala, wag masyadong mabalisa. This morning ay pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng 1 John. Ang buong teksto po natin ay mababasa sa 1 John chapter 1 verses 1 hanggang 10. Medyo mahaba-haba siya, pero may ilang verses lang ako na gustong ibahagi po sa atin sa umagang ito. Yung verse 7 po ng chapter 1. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sa paumpisa ng chapter na ito po ay atin pong mababasa na sinabi ni John that we are the witness of God's manifestation in the flesh. Kasi lumabas po kasi yung isang doctrine during their time, yung doctrine of Docetism. No? Ang ibig pong sabihin that ang Docetism po, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Para sa kanila, He's just a phantom. No? Ibig sabihin, hindi talaga siya pwedeng mamatay dahil nga hindi siya naging tao. But John says, hindi, nakita namin siya, nahawakan namin, naging saksi kami na itong Kristong aming pinapangaral ay hindi lang basta ordinaryo. He was manifested in the flesh. He is God who is manifested in the flesh. At sinabi niya, dahil ito'y aming narinig, we declare it unto you. Ngayon, with regards naman sa kasalanan, dealing with sins, binanggit din ni John, sinabi niya na, dineclare namin sa inyo na God is the light at sa Kanya ay walang kadiliman. Because light is the absence of darkness. Ibig sabihin, pag nandyan yung light, walang darkness at all. At kahit shadow nga no? Kuha ka ng kandila, lagyan mo ng ilaw, di ba, you will wonder na yung flame niya is wala talaga walang shadow yung flame, no? Because there is no darkness in light. Yung siguro, yung stick ng kandila, meron sigurong, shadow, pero yung flame niya mismo, wala talaga yung shadow because there is no shadow in light. So God is the light, and if we are with God, no, hindi tayo mananahan doon sa kadiliman. Ngayon, kung magtatanong kayo, Pastor, paano yung ibang Kristiyano na ang buhay ay parang nasa kadiliman pa rin? Ang sagot dyan, simple lang, baka wala siya sa Diyos, baka hindi siya tunay na Kristiyano. Kasi kung tunay siya na Kristiyano, the light of God will be manifested in his life. Kaya nga, madalas nating tinatanong yan ang pamumuhay talaga natin, mga kapatid, ay siyang naging basihan natin kung tunay ba tayong kasama sa Diyos o hiwalay sa Diyos. We should bear the testimony that we are with God, that we are the children of God. At tapos, pagsabihin natin na, ito nga sa verse 6, tingnan nyo, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Sinabi na mismo ng Biblia, kung nagsasabi tayo na ang katotohanan, pag sinasabi natin na tayo ay nasa liwanag pero hindi tayo lumalakad sa liwanag bagkus sa kadiliman, sinabi, sinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Kasi kung tunay kang lumalakad sa kaliwanagan, dapat you have fellowship with God. You have this light shining on you, no? Naging sinungaling tayo at wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga sa verse 7, yung binasa ko kanina, na if we walk in the truth as He is in the light, we have fellowship one with another. So napakaganda kung ang bawat Kristiyano ay mamuhay sa liwanag. Bakit? Magkaroon tayo ng fellowship one to another. And we can bear witness, we can be, maging saksi tayo sa harapan ng Panginoon with regards to the salvation that we receive from Him. Church, paano ba maging lumakad sa liwanag? Hindi po ito isang circus na maglalakad ka sa apoy, no? Pag sinabi nating maglalakad sa liwanag, ito po ang ibig sabihin ay mahahayag ang ating mga gawa. Ang ating pong pamumuhay ay may kabanalan. Ang ating pamumuhay ay may katuwiran.
Hindi na tayo nananahan doon sa mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pamumuhay sa moralidad, no? Hindi na tayo namumuhay doon against sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kung pag-uusapan po ang pamumuhay na ito, hindi po mahirap ito basta tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Naging mahirap po ang pamumuhay Kristiyano dahil ang mga tao ay nagtitiwala sa sarili nilang kakayanan. Kasi kung ang pagtitiwala natin sa ating sariling kakayanan, para lang tayong gumagawa ng tinatawag na New Year's resolution, no? January, sumusulat ka siguro, hindi na ako maninigarilyo. Hindi na. Pagdating ng February, medyo naamoy mong medyo masarap yung sigarilyo, kuha ka na aga uli ng sigarilyo. Pagka Marso, balik ka na naman, di ba? Ganun naman madalas sumusulat ng New Year's resolution, but at the end, hindi pa natapos yung buong taon, bumalik na naman. Bakit? Kasi sariling gawa at sariling sikap ng tao. Oo, tama tayo na kailangan natin ng pagsusumikap din. Pero sa sarili nating kakayanan, tayo talaga ay mahihirapan. Kung maging successful man tayo, siguro out from 100, meron lang isang successful. But if we will rely on the strength of God, we will pray for God's grace na, Lord, I need your grace na para mapaglabanan itong tukso upang ako'y makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Then, God is to the rescue. No? Merong tulong na ihahatid ang Diyos. It will serve as a rescue for us in the moment of trouble. At sa mga panahong yun, makakayanan nating harapin anuman ang dinaranas natin, anuman ang temptation na ating nai-encounter, makakayanan po yan natin. Bakit? Dahil nandyan yung Diyos na naging katuwang natin sa pagharap ng mga bagay na ito. Kaya po ang paglakad sa liwanag ay napakalaga para sa isang Kristiyano. Bakit po mahalaga sa isang Kristiyano? Dahil tayo po'y tinitingnan ng mga tao. Buti sana kung naglalakad ka sa dilim kasi walang pumapansin sa iyo, walang makikialam sa iyo, wala talaga. At tingnan nyo, may mga tawang nakikita ba kayo ng taong naglalakad sa dilim? Mahirap yun makita kasi nasa dilim Ibig sabihin ba, pag may taong naglalakad dyan sa dilim, sa eskinita, you don't care how he behave, kasi hindi mo naman napapansin, hindi mo nakikita kung anong ginagawa niya Kaya nga madalas ng mga taong gumagawa ng masama ay nasa dilim. Wala ka, mostly. Pag gumagawa yan ng masama, dyan yan sa dilim. No? They are lurking, waiting for someone to arrive and doing their crime. No? Probably it would be a crime for a century. Now, nais kong iparating na kung tayo ay nasa liwanag, marami talagang makakakita sa atin. Maraming makakapansin. Kaya huwag tayong matakot at huwag tayong magulumihanan kung meron mang taong papansin sa ating mga ginagawa. Kasi nga nasa liwanag tayo. Kung wala na pumapansin sa iyo, ibig sabihin wala ka na sa liwanag, no? Wala ka na sa liwanag. No one really notices that you are there. So this is my challenge. If God is asking us to walk in holiness as a Christian, we have to do so. Kung sinabi ng Diyos, lumakad kayo sa liwanag, then gawin natin. Lumakad tayo sa liwanag. Ang Diyos ay nasa liwanag. Tama po ba? So bilang Kristiyano, dapat po tayo mamuhay din sa liwanag. At kung kailangan mamuhay sa liwanag, anong ibig sabihin ng pamumuhay sa liwanag? Ang ibig pong sabihin yan, maging example tayo sa ating mga kababayan. Maging huwaran tayo kahit kanino man. Huwag natin gayahin yung ginagawa ng nakararami, no? Huwag tayong mag-conform to the world or to the styles of this world. We have to live in the standards of God. Sa verse 9 at 10 po, binanggit dyan yung confesses our sins. So that the person who are walking in the light are the people who knows that when they sin against God, they know how to confess. Marunong silang humingi ng tawad sa Panginoon dahil may pangako ang Diyos na kung tayo hihingi ng tawad, siya ay handang tumugon at magpatawad sa atin. Kaya po, application po dito, paano? Today, as you walk, you have to do the task given to you. Be a light. Walk in the light. No? Smile to the people. Kung kailangan ngumiti. Kung mayroon nakitang basura na nakakalat sa daan, din pulutin at itapon sa tamang lugar. No? Huwag basta din pakalat-kalat yung basura natin. At kung mayroon mang taksing salbahe, then let God and let go. No? Hayaan natin ang Diyos mismo ang
manguna. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang mangibabaw sa puso natin. Kaya po, sa umagang ito, be blessed, no? And I want to challenge you once again na kailangan natin ipamuhay ang mga bagay na ito. Sa huli po, ako po'y magsasabi sa inyo, this is Pastor OJ, na nagpaalala sa inyo sa araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po.